Today mga boss, sa video na ito, magpapalit tayo ng bagong capacitor. Kasi yung electric pang mahina na yung ikot. Buong kanyang ikot. Medyo bumagal na. Bagal na po yung kanyang ikot. Ito mo kanyang number 1, medyo bagal na yung ikot. Wala na pong lakas ang kanyang hangin. Ng battery niya. Tara, baklasin na natin. Manila kami. Ito po ang ating lumang capacitor. Mga boss. Tapal na natin to. Tinanggal ko na sa kanya. Ayan. Ito naman ang ating bagong capacitor. Ito po ang ating ilalagay. Ito po ang ating bagong kakabit na capacitor. Yung value niya ay 1.5 microfarad. Yung stock niya ay 1.5 microfarad. So simbalyo lang po sila. Simbalyo. Paalala lang sa mga nagkakabit ng capacitor, huwag po kayong maglalagay ng mataas na value kung ano ang kanyang standard. Halimbawa 1.5, 1.5 din yung ikabit nyo. Huwag kayong magtataas. Yung iba kasi yung ginagawa kapag mahina ng capacitor, dinalagyan nila ng dalawa. Mali po yun. Lalakas yung ikot ng electric pump pero napipersa naman yung motor. Yung pong dahilan kung bakit nag-overheat yung ating stator. Pwede rin yung gawin kung halimbawa pang-remedyo lang. Kung wala talaga kayong mahanap na pamalit, pwede yun. Pansamantagal. Pero dapat palitan nyo agad. Kung anong kanyang standard, palitan nyo. 1.5. Huwag kayong tataas ng sobra. So boss, ikabit na natin. Sa paglalagay ng capacitor, okay lang yan kahit magkabaliktad. Kasi yung capacitor, wala naman tong polarity. Wala siyang negative o positive. Wala siyang polarity. So kahit magkabaliktad dito. Ito na po mga boss ang ating bagong kabit na capacitor. Okay.
Single tube po ang aking nilagay. Double tube. Mas maganda to. Kaysa sa electrical tube. Kasi hindi ito basta-basta natatanggal. Tapos tingin natin kung lumakas na ba ang kanyang ito. Lumakas na ba ang kanyang hangin. Nakasagsak na yung ating cord. Skip natin sa number 1. Ito mga boss, malakas na yung hangin. Ito mga boss, malakas na kanyang hangin. Yan lang mga boss, maraming salamat.